Guys, maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong lalabas tayo sa billboard dito sa Times Square in New York? Pues, maniwala kayo because it's true. Ayan, from Tacloban to the world. Hello guys! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler, at alam nyo na kung nasaan tayo ngayon. We're in New York at nandito tayo specifically sa most visited na spot or area dito sa Big Apple or the city that never sleeps, Times Square. So nakikita lang natin ito sa internet, sa pictures, and we're here. Ay, pumiyok. We're here. Ayan. Isa talaga ito sa mga goal nating mapuntahan as someone who loves the nightlife, as someone who loves the city light. Kasi famous yung Times Square for the neon lights, the billboards. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong may billboard tayo dito? Lalabas tayo sa isa sa mga billboards dito. Maniwala kayo kasi totoo yan. Na-mention ko na rin, di ba, sa previous vlogs ko na lalabas tayo sa billboard dito. Nabook natin Times Square Billboard Experience sa Klook. You can use my promo code DaveGinoKlook para maka-discount kayo. Applicable din yan sa iba pang tours, activities, not just here in the US but also in the Philippines and other countries, okay? Kung saan nyo man gusto mag-travel. Yung promo code ko pala sa Agoda, ang Dave Agoda, kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda. Ayun, back to billboard. So dito siya lalabas. So in 24 hours, makikita natin every hour, tapos 15 seconder. Kung gusto nyo naman mag-additional ng oras, I mean ng segundo, kung 30 seconds, kailangan nyo din mag-additional ng bayad. Diyan po lalabas yung video natin. It's not every day that we get to be on a Times Square billboard, diba? Very surreal experience. First time natin magpa-billboard at sa Times Square pa. Daming tao. Daming nagpapapicture. Because of course, this is a tourist spot. So sabi nila, magpapapicture kayo sa isang magpapapicture kayo sa isang naka-costume dito. Isipin nyo muna bago kayo magpapicture kasi baka singilin kayo, okay? Ang hindi nyo naman ine-expect. Before tayo magpunta ng New York, guys, syempre isa sa mga preparation natin ay mag-research about the destination. So sa Times Square nga daw, ayun, from the locals themselves, may mga daw dito. May mga scam. Anong nangyayari dito? Ba't pumipila sila? May show ba? Parang may instruction sa kanila. I think mga volunteer yan. Baka may magic. Ay, ito, may mga Koreana dito. Dance cover. Pak. Oy, ang galing naman. Aspiring girl group ba to? Parang Tunog Jisoo yung song. Or no? Biglang daming nanood, guys, oh. Siyempre, didignan naman natin ang Empire State of Mind ni Alicia Keys. New York! Alicia Keys na naman, no one. Favorite siya ng mga taga New York, no? Just like in BGC, may pa 3D billboard din dito. Ay, di na siya 3D ngayon. Pero kanina 3D yan. May mabait pala dito na pamilya na willing mag-take ng photo ko. Kasi nakikita nila, selfie lang ako ng selfie. May isa, nag-video ako ng sarili ko. So, tinanong nila ako, do you want to take a photo? Tapos, sa una, hesitant ako kasi diba, baka scam. Pero nakita ko naman, family sila, kaya go. Sorry Lord, pinaginalaan ko sila. Pero, ganun ako ka-hesitant sa mga bagay-bagay kapag may nag-aalok. Tatay na yung ko. Nagdanam na yung lips ko. Dapat nag-lip balm tayo dito kasi ang lamig. Nakakatuwa yung kabutihan ng ilang tao talaga dito sa New York. It's something na
nakaka-add sa ganda ng experience kapag nagta-travel. When we get to meet people who are kind, tapos mga taong, di mo ine-expect na mamimit mo. Guys, malapit na. Malapit na tayong lumabas dito. Ang schedule natin guys ay 59th minute of the hour. Ayan! From Tacloban to the world. Hello, New York! Oh my goodness. It's not every day that we get to see ourselves on Times Square billboard. Ayun, oh my God. Oh, sorry. Wild. Welcome to New York. Guys, anytime happy ulit yung billboard natin. Mag-selfie lang ako with that. Wait lang. Ayan na. Ayan na, sa likod. Gusto ko lang makuna yung sarili ko. Nakasama yung billboard na nandun ako. Mabilis nyo lang naman siya magagawa. Mag-book lang kayo sa Klook at maghintay ng voucher at i-reserve yung slot ninyo sa website ng Times Square billboard. Tapos share ko lang, may Pinay na nag-work sa Times Square billboard na experience. Tapos in-email niya talaga tayo. And natuwa siya na may entry tayo. Kasi it's a proud moment na makakita ng Pinoy who takes space in a prominent location dito sa New York. Parang, wow! Ako in-experience ko lang talaga siya. Kasi minsan lang naman tayo dito guys sa New York. At syempre, yung Times Square, sikat siya sa, billboards. Kaya, why not experience it? Kung kayo, may mga nagse-celebrate talaga sa ng birthday. Kung gusto yung extra special, extra kayo as a person, then go. Anniversary, batiin nyo yung jowa nyo. Di ko ma-explain yung feeling. Kanina medyo naiya ako kasi baka may tumingin sa akin, sabihin na clout chaser tayo. Charing. Our clout chaser era. Yung nakalagay pala sa yung nakalagay doon sa billboard, from Tacloban to the world. Hello, New York. Actually, ginawa ko yun guys habang nasa airport tayo, habang nasa Taiwan tayo, taghihintay ng connecting flight natin. Tapos on the spot ko lang yung naisip na from Tacloban to the world. Kasi it's my dream to travel the world. And finally, nandito tayo sa New York. To more countries na mata-travel natin. Hindi naman masamang mangarap. Every time I get to travel, na-share ko na rin to sa Arirang TV. So in case you missed it, nag-upload ako lang picture sa YouTube channel ko on our interview with Arirang TV ng Korea. Okay? It's a Korean TV. International yung broadcast niya. Yung tanong sa akin, why do you love to travel? Love to travel because travel makes our dreams bigger. Yun. Every time we are exposed to new experiences, we always want more. May ganong push, mas lakihan pa yung pangarap natin. Motivate ako in life to keep going kasi there's something to look forward to. And ano daw yung benefits ng travel? Travel also means growth to me. Kapag nagta-travel tayo, napupush tayo to go beyond our comfort zones. Especially kapag nagso-solo trip tayo like this, na mag-isa lang tayong i-figure out yung mga bagay-bagay. I think ito yung mga Broadway theaters. Tara, ito yung Hamilton. Isa to sa mga pinakasikat na Broadway shows dito sa New York. Nasaan na tayo? Growth, ayun, growth. Because travel also means growth to me. We get to meet other people and learn from them. Nagkakaroon tayo ng bagong perspectives in life. Ganon ko tinitingnan yung travel. It's also a form of self-investment. Sinabi ko rin doon, isa sa mga best decisions ko in life, I traveled early. Kasi nung graduate ako, hindi naman tayo mayaman, diba? Kaya nga, di ko nga in-expect na makapag-New York tayo, guys. Diba, this soon, in my 20s. Sinabi ko doon na masaya ako na nakapag-travel ako early kasi it really pushed me to work hard kasi may mga pangarap tayo sa buhay. And at the same time, I don't forget to invest din for my future. Wait lang.
Parang wala nang ganap dito guys. Palakad-lakad lang ako para may ibang environment naman. Broadway shows. Manonood tayo guys. Ang papanoorin natin ay Wicked. Excited na ako. Itong Hamilton, pinerform namin to sa Christmas party nung newbies kami. 2018. Newbies kami sa trabaho. Kasi 'di ba kapag Christmas party, kapag bago ka sa opisina, isa ka sa mga mapipilitang papag-performin. Ayun, may Stranger Things din na Broadway show. Amazing. Lalaki naman ng basurahan. Ito, Bond 45, New York Italian Kitchen. Ang mamahal ng hotels dito sa Times Square. As in, yan din yung sabi ng vloggers talaga ng mga taga New York. Kapag kayo ay magbabakasyon sa New York, kung gusto yung makamura, huwag kayo dito sa Times Square. Lumabas-labas kayo. 'Di ba? Kasi kahit yung mga pagkain dito mahal. May mga nag-o-offer dito guys ng photo experiences. So ako tinatanggihan ko lang kasi baka mahal. Di na ako nag-attempt. No, it's okay. Ayun, may kumakalabit sa atin. So sinasabi ko lang, it's okay. May sarili naman akong camera at kaya ko naman mag-selfie. Maraming stores dito sa Times Square. May Levi's, Swatch, Forever 21 doon. May Disney store nga eh. Disney, may McDo, may K-pop Square. Mga naka-costume na yan. Kanina nilapitan nila ako. So lalapit sa inyo yan at magtatanong kung gusto magpa-picture. Diba? May pa-pedicab din dito. May mga dito guys, feeling ko mga high, kinakausap ang sarili or wala sa sarili, pero may mga pulis naman dito. Tayo natin pumasok sa Forever 21. Revolving door na to, ang bigat. Ito, nakita tayo ng pang men's. So, nasa $2,031 to $34.99. Parang hindi ako bibili ng ganito kamahal na damit. As in, jacket siguro pwede pa. Ito may shorts, $29.99. Compute nga natin yung $29.99. 1,741.62. Grabe. Pass. Tsari. Pass po tayo. May mga paintings, art. Dito sa New York, mahirap yung public restroom, okay? So, nagtanong tayo sa guard kung saan pwedeng mag-CR, public restroom. Tinuro tayo, baka pwede daw sa McDonald's. So, kung kayo lalabas din ng hotel ninyo, ubusin nyo na yan. Sorry. You know, kahit nasa isang place lang tayo, basta ibang bansa, we just soak it all in. Ninanamnam lang natin yung mga bagay-bagay. But yung experience na yan, sa gitna ng Times Square, tas sasayaw-sayaw ka ng Empire State of Mind. Grabe naman yarn, David Beckham. Talagang ang laki ng billboard niya. Wait lang. Papakita ko sa inyo, nandito yung Lion King na theater. So dito sa New York, sinners ko, yung mga sikat talaga dito, Lion King, Wicked, tapos Hamilton. Ito yung mga sikat dito na Broadway shows. So dito pala siya. Di ko sure kung nasa yung Wicked. Yun yung papanoorin natin, mga Pinay, for New York Fashion Week. Feb 7 and 8. Wala na. Yan tayo abot. 9 na. Dito lang din sa Times Square area ay may bilihan ng pasalubong. Itong NY Gifts. I love NY. So, tingnan natin yung mga presyo dito. $12.99 yung t-shirt. Wait. $12.99. Kano yan? Compute natin ngayon. So, nasa $754.37. So, meron tayong app. This is called Currency. Kung gusto nyong mabilis na lang kayo makapag-convert. Alright? Medyo naluwa ko, sensitive yung mata ko ngayon. Sa hangin siguro or sa lamig.
Kanina sa cruise, may merch doon ng mga ref magnet, tapos nasa $5. And dalawa na siya. So $5 ay nasa 290.37. So parang mas mura kung doon na lang siguro tayo bumili, no? Pero kasi Times Square to, so I think I'll still find somewhere where I can buy cheaper ones. Yung mata ko talaga. Tapos, yung gusto ko talaga binibili sa ibang bansa, hindi ako mahilig mag-shop ng damit, pero gusto ko talaga ng displays because I'm a very sentimental person. Para pag makikita sa bahay, we will be reminded of our trip. Ito, bet ko rin to guys. Nasa around 500 pesos yan. 522 pesos. Parang ito yung mura versus kanina. May Miniso guys, oh, para may iba naman. Ito may isa pang gift shop. Compare nyo na lang yung price guys, okay? Ang dami talagang Broadway Theater sa Times Square. Hell's Kitchen. Alicia Keys. Uwi na tayo guys at tayo po ay magbabus. Again, our best friend is Google Maps. So, kita natin dito kung anong bus number, anong ruta. Yes, dito tayo sa West Side, YMCA, yung accommodation natin. Nasa labas pa tayo dito sa Upper West Side kung nasaan yung accommodation natin. Naghanap tayo ng food. Ang bango. Ang bango nitong Birria Landia. Hindi kung bibila ko dyan. Wait. Alright. Ito nang napili natin guys. Birria Landia. So dyan tayo nag-order. Nakita natin. Na-article siya sa New York Times. Pati yan, nafe-feature siya sa media. So dito tayo nag-order. Gumamit tayo ng card and then may option dyan to tip. So nag-tip tayo ng 20%. Yun guys daw usually yung yung percentage ng tipping dito. Nasa 18 to 20%. Ganon. Since mura lang naman yung order ko, I think nasa 390 plus yung total kasama na yung tip. Okay na rin. Mexican tayo ngayon para may iba naman. Don't judge me guys, kakainin ko na siya on our way to our hotel, okay? Gutom na ako, let's go! Wait lang, touch the screen. Gusto ko yung cookie. And check out. May vending machine. Thank you. Okay na. Ayan, di na tayo nakapag-close kagabi kasi pagod na ako guys. From Times Square tapos bumili tayo ng pagkain sa labas near our accommodation dito sa Westside YMCA. So, Times Square. It was memorable for me kasi first time natin again umappear sa billboard. It's something na wala sa bingo card natin in 2025 na lumabas sa billboard sa Times Square. Kasi syempre yung Times Square, it's famous for the colorful neon lights, the billboards, something that you can experience
Wala tayong binili doon sa Times Square kasi alam kong mahal. Yung mga kainan doon, mga mahal. So, punta lang kayo sa nearby area. May napanood din akong vlogs na kung gusto nyo talagang kumain ng mura, lumabas kayo ng Times Square at around Times Square kayo kumain. And then, kita naman natin, diba, ang daming nangyayari doon. May mga nagpo-photoshoot. I love the confidence talaga of those who are in New York. Especially kapag nagpo-photoshoot sila sa kalsada, diba? Yung mga naka-costume, yun daw, nagtatabaho lang naman sila, hindi lang kayo informed na may bayad pala yung may bayad pala yung pagpapapicture sa kanila, ganun. Kasi yun yung advice din sa mga vlogs, kung ayaw nyong mapamahal, huwag kayong magpapicture sa kanila. Pero kung gusto nyo naman, diba, gusto nyo ng experience na ganun, then go. Kung i-compare ko siguro yung Times Square or yung New York in general sa ibang big cities na napuntahan natin, feeling ko it's the city that sleeps. Tsare. Diba? Paglabas natin kagabi, tahimik, maraming sarado na stores. Tapos even sa Times Square, parang kunti na lang yung tao, around 9 or 10. Pero kung i-compare ko siya siguro sa Tokyo or sa Seoul or Amsterdam, grabe. Baka hindi lang din season. Kasi nung nasa Amsterdam din naman tayo, nasa red light district tayo, grabe, hanggang 1 AM ang dami-daming tao. Pero pansin ko sa Times Square, kumunti ng around, what time na ba tayo umalis doon? 11? 10? I just felt na, I think compared sa mga, experience ko lang naman to, compared sa lively areas talaga ng big cities, I just found more electrified sa other areas. Still a nice experience going to Times Square because of course it's very famous and iconic. For memory talaga na napabillboard natin yung sarili natin. 15 seconds every hour. So this is Dave, guys, the Kuripo Traveler. Labas na tayo. It's our day 2. Let's live our best lives. Bye-bye! Concrete jungle where things are made of. There's nothing